Tignan nyo, ang ganda talaga ng view sa mansyon ni Madam. Pero parang merong nangyaring kaganapan dito. Ano na naman itong kaguluhan na ito, Madam? Sa nakikita nyo, may malaking isda dito. Tapos inabot ni Madam sa papa niya. Parang sobrang busy nyo naman, Madam. Todo pa-cute pa tong pamangkin ni Madam, oh. Andito na naman yung makukulit na pinsan at pamangkin ni Madam sa mansyon. Syempre, matik, bumili kagad si Madam ng malalaking crabs. Parang ang dami mo atang pinamili ngayon, Madam. Tapos itong mga crabs sa sobrang laki, parang mga alien na. Mukhang masasabak na naman sa digmaan si Madam nito. Dahil buhay na buhay pa tong mga crabs na ito. Tignan nyo, parang tatakas pa. Kaya nagkagulo na kami dito. Sa mahal ba naman ang crab? Syempre, presyong dollar na yan. Pero may technique dyan para hindi na sila magsigalawan. I-overdose mo lang ng yelo yan. Sa sobrang lamig nga, hindi na halos makagalaw itong mga alien na ito. Pinapunta ni Madam ang mga pinsan niya dito sa mansyon. Kasi may pinagawa nga siyang misyon. Bukod sa crabs, may binili ding karni si Madam, no? Kaya sinimula na ngang minekos-mekos. Tignan nyo, niligo pa ng paminta. Nilagyan ng pangpalasa. Tapos sinalukay ng todo para mamix ang oil. Ay binili palang hipon si Madam. Wait nga lang, parang biglang nagloading. Pasensya na, may inkantong dumaan. Mga galawan ng mga pinsan ko, hindi ko talaga maintindihan. Pagkadami-dami naman ang nabili mong hipon, Madam. Sinimula na ngang tinanggalan ng pakpak ng kamay at paa. Tapos yung mga dapat hiwain, hiniwa na nila. Iba kasi si Madam magbanding sa mga pinsan niya. Gusto niya munang papahirapan muna bago bubusugin. Pero parang hindi naman nahirapan tong mga to. Himala na kapag ready ng dessert si Madam ngayon. Parang napasobra ata yung dessert mo na yan, Madam. Buong barangay ba yung papakainin mo niyan? Dahil nga sa sobrang dami, tinransfer nga sa malaking lagayan. Dito magaling yung Madam nyo sa mekos-mekos talaga. Dahil macaroni salad dito, nilagyan na ng kondensada. May bagong pauso na naman itong mga pinsan ko. Hindi sasarap yung macaroni salad mo kung hindi mo lalagyan ng prutas yan. Pero yung nasa lata nga lang. Tapos itong ang coco nata na nata di coco. Abay, masarap talaga yung macaroni salad mo, Madam. Dahil nga, kompleto halo sa sahog. Hinalo na nga nitong pinsan ko. Syempre, hindi sasarap yan kapag hindi mo nilagyan ng pampalasa. Ito yung favorite part ni Madam eh. Yung tikiman time nga. Parang mas magaling pang magtimpla itong pinsan mo, Madam, kaysa sa iyo. Syempre, hindi pwedeng si Madam lang ang titikim, no? Pati sa tikiman time, mekos-mekos na din. Baka hindi maabutan kinabukasan yung macaroni salad na yan. Lahat bising-busy talaga. Nagtulong-tulungan na para matapos na kaagad ba. Pero meron ka talagang pinsan na paisi-isi lang ba. Dinamay pa talaga itong pag-itlog ng manok. Paano kayo matatapos kaagad yan, Madam? Kung puro asaran talaga kayo. Abay, dito din pala sa rooftop sa mansyon ni Madam. Bising-busy din pala sila dito. Syempre, lahat sila binigyan ng misyon ni Madam. Kaya halos lahat nagsikilos talaga. Inihaw nga nila itong minarinate na karne. Pero parang kailangan mo nang bumili ng bagong ihawan, Madam. Bago nga lilitsunin itong isda, abay timplahan mo muna. Pero parang niligo na ito ng magic sarap. Dahil sakto na sa timpla itong macaroni salad, isinalin na nga sa lalagyan yung lagayanan nga na kasyang-kasya sa double door na ref ni Madam. Mas masarap kasi yung macaroni salad kapag malamig. Pero hindi yung tipong manigas talaga sa lamig, ha? Pero parang may nagdadasal dito. Hindi pa to papuntang langit, ha? Sadyang mausok lang tong inihaw nila. Nagrereklamo na nga itong mga pinsan ni Madam. Parang lalagnatin na daw sila sa pinagagawa nila. Sinasabi ko sa inyo, papahirapan muna kayo ni Madam ngayon. Pero sa totoo lang, bukas pa ata matatapos tong mga to. Dumating pa naman yung pinadeliver ko na dahon na saging. Kaya hindi pwedeng ipapabukas to. Pero ngayon ko lang nalaman, ngayon lang pala nakapagsaing, no? Ang dami nang nangyari, hindi pa pala luto yung kanin. Pero sabi ng uncle ni Madam, madali lang naman daw to. Paano makapagsimulang magluto si Madam nito? Hindi pa pala tapos maghiwa ng mga ricado sa mga pinsan niya. Ang daming nangyari sa mansyon ni Madam. Eto na nga at nag-ihaw na sila ng isda. Pagkatapos, binagyo kagad sa rooftop. Ewan ko ba kung maluluto pa ba yung inihaw na isda nito. Tapos itong cake nabasa pa ng ulan. Diskarte na lang talaga yung ginawa ng mga angkan ni Madam. Kahit umulan, hindi pa rin nagpatinag. Kung kailan sinimula na nilang mag-ihaw-ihaw, dun pa sila inulan. Sa bagay, blessing din naman yan. Pero itong si Madam, tuloy pa din sa pag-cooking show. Sos, bida-bida ka lang, Madam. Pagkatapos sinalang yung higanting kawali, nilunod niya kaagad yung butter. Tapos nung natunaw na yung butter, syempre hindi na niya pinatagal. Nilunod na niya lahat yung mga ricados. Abay, pinagsabay na ni Madam, pareho lang naman yun. Abay, seafoods na naman pala yung lulutuin ni Madam. Eto na nga at nilunod na din niya yung mga hipon. Tapos hinalo-halo-halo ni Madam ng walang katapusan. Expert na si Madam sa ganitong pagluluto. Eto na nga at tinakpan niya nga muna. Dahil dinayo si Madam ng mga pinsan niya. Alam nyo na, magmamagaling na naman yan sa pagluluto.
Nilagay na nga niya yung mga secret ingredients na dapat ilagay. Dito na naman tayo mahihilo sa paghahalo ni Madam. Dahil nga may hipon, matik may crabs kagad yan nakasama. Eto na nga at nilunod na ni Madam lahat, wala siyang tinira. Mukhang mahihirapan si Madam sa paghahalo niya nito. Pero may malupitang teknik si Madam dyan. Mangalay nga lang yung kamay mo. Dahil luto na nga tong nilutong seafoods ni Madam, abay pinajudge niya kaagad sa pinsan niya. Kung natikman na nga, hindi ko alam kung nasarapan ba kasi tumawa lang. Para hindi ma-overcook, tinanggal na nga ni Madam kaagad sa kalan. Tapos nilipat kaagad sa malaking lagayan. Sa nakikita ko mukhang nahirapan pa si Madam magsalin nito. Yung pinalambot nga niyang patatas ni Sarah, abay hinalo na din niya. Syempre hindi pwedeng malimutang ilagay yung epektus. Pagkatapos hinalo-halo ni Madam ng todo hanggang sa mapagod siya. Abay buti na lang huminto yung ulan. Yung mga binaba na pagkain ay inakyat ulit sa rooftop. Dahil nga sa dami namin, hindi kami magkasya sa dining table ni Madam. Kaya perfect na perfect yung rooftop. Lalo na pag may kainan sa mansyon. Kaya nung nalaman naming huminto na yung ulan, hindi pala, talagang hinintay naming huminto yung ulan. Ang nangyari tuloy, tulog na yung mga kapitbahay ni Madam, pero sila kakain pa lang. Nagdagdag nga ng ilaw sa rooftop kahit may solar na. Tapos ito namang pinsan ko, kahit alam niyang basa na yung sahig sa rooftop, abay nagmedyas-medyas pa. Tapos nung nabasa na yung medyas niya, talagang pinaamoy niya pa. Alam niyo na kapag may dahon ng saging na nilatag dyan, matik may budol fight na namang mangyayari dito. Wait nga lang, dan series pala tong mga pinsan ni Madam. Birthday kasi ng pinsan ni Madam. Syempre kahit konti, hinandaan na ni Madam. Surti-surtihan na lang kapag hindi malimutan ni Madam. Alam nyo na, matanda na tong Madam nyo, makalimutin na. Pero believe talaga ako sa kabubuhan ng pamangkin kong ito. Alam naman yung budol fight, talagang nagdala pa ng madaming plato. Kapag madami kayo, tapos onti lang yung handa, budol fight ang solusyon dyan. Dahil nga sa dami ng kanin, eto na nga at nagsilaglagan pa. Nung pinulot na nga sa sahig, muntik pang ibalik. Abay, mekos-mekos na talaga yung tawag dito. Okay lang i-apply yung katangahan paminsan-minsan, no? Pero yung totong talaga ng kanin, hindi pinalampas. Mukhang nahirapan na nga si Madam dito, no? Kaya tumawag kaagad siya ng backup. Mahirap na kung itong seafoods na to mahuhulog pa. Kung ganun, wala na talagang budol fight na mangyayari nito. Pagkatapos naming nilatag yung lahat ng mga pagkain, nagsihugas kaagad kami ng kamay. Mahirap na, baka makalimutan na naman namin. Hindi pa nga nagsisimula yung budol fight, naubos kaagad yung manggang pinahiwa ni Madam. Wala na tuloy siyang i-design-design sa gilid-gilid. Mukhang gutom na talaga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Syempre, hindi namin malimutan na mag-pray muna, no? Pagkatapos magdasal, hindi na pinatagal, talagang bakbakan na talaga to. Hindi naman halatang gutom na kaming lahat, no? Sa nakikita nyo, mukhang siksikan nga talaga. Eto yung magandang bakbakan talaga. Yung tipong salo-salo ba? Wala nang arte-arte. Kasi nagugas naman kami ng kamay lahat. Pag ganitong budol fight, wala talagang titigil sa pagkain hanggat hindi pa nauubos. Parang dinaanan lang talaga ng bagyo yung mga pagkain ba? Eto ngang humabol sa bakbakan. Ulo talaga ng isda yung punteriya. Kumain ng lahat-lahat, pero itong isang to nag-update pa talaga, oh. Dahil wala ng baso sa mansyon, abay sila na yung naghanap ng paraan. Ewan ko ba kung saan napunta yung mga baso ni Madam? Eto namang isang pinsan ko, talagang humabol pa sa bakbakan. Ewan ko ba kung saan yan galing, kakadating nga lang yan. Saglit lang, parang may napansin akong hawak-hawak ditong pinsan ko. Natawa na lang talaga ako, talagang nag-bring house pa. Halos hindi pa mabitawan ito kasi baka daw kunin ng iba. Katapos ng budol fight, syempre tulong-tulong kami sa paglilinis, no?